Hello po guys, continuation po. To God be the glory po ulit. God bless us all po. Isang napakagandang pagkakataon po ulit. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng makakakita ulit ng content ko na to, na makakapag-try na tapusin mula sa mga part na to hanggang sa final part. WWTH po ulit guys. Season 30 na guys. Bali part 11 na to guys. To God be the glory po talaga, kasi po nakikita-kita pa po tayo sa mga platform na ginagamit natin. Hari nawa po malusog pa po tayong lahat. Malakas pa po yung vehicle na sinasakyan ng ating banal na espiritu na pinapahiram lang sa atin ng ating Creator. Hari nawa din po ay niloloob ng Panginoon na marami pa tayong mga magagandang moments at opportunity na kasama sa mga bonding moments ng ating buong pamilya, ang ating tunay na pamilya na mahalagang tao pa sa buhay ng bawat isa sa atin. At hari nawa po ay patuloy-tuloy nating sinisikap na maisakatuparan sa ating mga kaliitan, sa ating mga kahinaan, ang talagang misyon, which is yung maging mabuting tao at maging upright na tao, maging matuwid na tao habang tayo may panahon pa na pinapahiram sa atin ng ating dakilang Creator through His begotten Son. Amen. So guys, panalangin ko din po ulit na may each and every one of us always walking in the shining light of our Lord Jesus to become a better person each day, that we are still enjoying our fragile life and that we are still continuing our little deeds to be a good and better person in the holy sight of our Almighty God, through the help of His begotten Son, because we can't do any kind of offering. We can't do and we can't give to our Creator without the help of our Lord Jesus. Kasi hindi po talaga natin kayang maging matuwid at maging mabuting tao kung hiwalay tayo sa ugat, sa puno na nagsisignify po ng ating Panginoong Hesus. Kasi kapag po tayo hiwalay sa Kanya, lahat po ng ating gagawing kabutihan ay hindi po talaga malulugod ang ating Panginoon. Kailangan po lagi tayong nakakapit ng mahigpit sa ugat, sa puno. Hindi nating pababayaang malanta ang mga sanga natin kasi nakakapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang Kanyang mga banal na bilin, ang Kanyang mga banal na salita sa Kanyang love letter sa humanity. Amen. So guys, bali part 11 na nga po to, no? So nasabi ko na po na napakaganda po ng opportunity ipinahiram ng ating Panginoong Hesus kay John, sa beloved John, na pinakahuling apostol na namatay, na dumanas din po ng mga karumal-dumal na kaapihan, kung ano-anong nakita niya, lahat ng mga persecution na nangyari sa mga followers, sa mga true believers nung panahon, nung era nila, ay nasaksihan po ni John, kasi siya nga po ang kahuli-hulihang namatay at kahuli-hulihang dumanas ng mga matitinding pagpapahirap sa lupang katawan, dahil nga po siya napatunayan na siya'y tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kasi lahat po, panahon pa po ni na Isaias at ni na Daniel, lahat po'y dumanas ng matitinding persecution. Kapag talagang ikaw ay isang tunay na believer, ay hindi mo matatakasang dumanas sa mga matitinding pagsubok at problema ng unos ng buhay ng isang tao. Pero lahat po yun ay napagtagumpayan nilang lahat. Kasi kahit po namatay ang kanilang lupang katawan, guaranteed po na lahat sila'y magiging disciples talaga doon sa kalangitan, doon sa inihandang magandang lugar ng ating Panginoon at ng Kanyang dahilang anak. Amen. So guys, kung tayo po'y mapapasama doon, makikita-kita po tayong lahat, pati po itong mga naunang taong naglingkod talaga sa ating Panginoong Hesus. Kasi lahat po sila'y naghihintay din kagaya natin. Kahit sila pong lahat ay mga tulog na,
tayo po yung mga buhay pa, pero hindi din tayo sigurado kung tayo tulog na sa pangyayaring papalapit na nga pong mangyari, yun nga pong harpacho. Hindi tayo sigurado. We are not so sure. We are not 100% na pwede nating i-utter araw-araw na sure na. Kasi nga po, maraming nagsasabi na siya isang matuwid na empath, isang matuwid na chosen, pero sa kanya namang klase ng pagkatao, sa klase ng kanyang pamumuhay ng mga taong ganito, hindi mo naman makikitaan na sila'y tunay na Kristiyano. Kasi sa panahon nga po natin ngayon, punong-puno po ng materialism at apostasin pinalalaganap si Satan at ang kanyang mga demons, ang kanyang mga disciples. Kaya hindi po natin masasabi na lahat ng ating makakasalamuhang tao ay kagaya talaga ng, kung ikaw ay pinaninindiganan mong believers ka talaga, magtitiis ka, kakayanin mo, hindi ka susuko, kasi pinangahawakan mo ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Hindi ka madaling mahikayat ng mga apostasy na pinalalaganap at materialism ni taning, kasi pinaninindiganan mo, gusto mo talagang makamit yung pangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Kasi ang pangako pong kumakalat ngayon pangakong temporal lang, pangakong pansamantala lang, kayamanang pansamantala lang, kasi ang kayamanan pong talagang maglalast forever yung pagtitiwala at pagmamahal mo at patuloy-tuloy mong pagsisikapang maging matuwid ka hanggang dulong segundo ng buhay mo. Ipapakita mo talaga sa Panginoong tunay kang tagasunod niya, hindi ka talaga magpapadala sa lahat ng ipapangako sa iyo ni Satan na mga pansamantalang happiness at pansamantalang mga signature na katanyagan, mga pansamantalang tag ng pagkatao mo na nandito lang talaga sa mundong ito. Kasi sabi nga po, kung ikaw ay minamahal mo ang lahat ng nasa lupang ito, kalabang ka ng Panginoon. Kasi sabi po ng pastor na sinusubaybayan ko, ang wealth, ang riches ay parang nakalimutan ko yung term. Parang sa isang madaling sa kalimutan ko guys, pero pag naalala ko yan, babanggitin ko po yan. Parang ang kayamanang ipinapahiram sa'yo ay parang tulay lang. Parang tulay lang na talagang kailangan na igagamitin mo lang yan, dito lang yan sa lupa. Ang talagang babaunin mo ay yung mga kagandahang loob na ginagawa mo, na kinalulugodan ka ng ating Panginoon kasi kasama mo na siya. Guide mo siya, guidance mo siya. Kasi kapag gumagawa ka ng kabutihan, na talagang nakapokus ka pa rin sa lahat ng materialism at kayamanang nandito sa lupang ito, na pansamantalang happiness lang. Kasi sabi po nung iba, hindi ka naman talaga magiging masaya kung kukunti ang pera mo Pag marami kang pera, para kang magagawa mo lahat, niligaya ka. Tama po, niligaya ka, pero hindi mo yan mabibit-bit. Hindi mo yan madadala kahit isang pirasong bar na ginto, o isang maliit na diamonds na 10 carats, 20 carats. Hindi mo talaga mabibitbit, mabubulok lang yan sa kabaong paglalagyan kapag inilibing ka. Kasi ang talagang mababaon mo, good deeds, magandang pagbibigay, pagtatawid na nalulugod ng Panginoon sa mga pinaggagawa mo. Yun ang babaunin mo Kasi kung ikaw mayaman, tapos enjoy talaga ang buhay mo, sabi nga ng ating Panginoon, nalasap mo na ang kaligayahan dito sa lupang ito. Kumbaga sa malayong-malayo ka na sa Diyos. Malayong-malayo ka na sa Kanya. Kasi sabi nga po dun sa isang vision, na ano ba talagang mangyayari? Ano ba talagang dapat namin gawin? Kasi mayamang pamilya kami. Ang sagot sa Kanya ng ating Panginoon ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan. Tapos sumunod ka sa akin, follow me. Nalungkot yung matandang mayaman na nakipag-usap sa ating Panginoong Hesus. Kasi malalim po yung context ng binitawang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Nakalimutan ko yung sinabi ng pastor na sinusubaybayan ko na ang mga kayamanan nga daw po na nandito sa lupa dapat talagang kumbaga sa kasi nadidisintegrate nga yan gagamitin mo ng maayos, gagamitin mo sa tama, hindi yung parang puro pleasure mo lang ng puro pleasure. Kailangan maligaya ako, kailangan lagi ako nagta-travel, kailangan marami akong pera talaga, punong-puno ang bag ko, kailangan sobrang saya ko, sobrang mabili ko lahat ng mga signature na items. Ganun yung instinct kasi ng mga mayayaman na talagang gusto niya maging masayang-masaya lang siya dito sa lupa. Ano po bang nangyari nung namatay yung matandang mayaman na yun? Di po ba yung kapitbahay ni Lazaro napunta sa isang napakainit na lugar? Di po ba? Sundan niyo pa po guys. Naku, naging real talk. Maraming salamat po. May kasunod pa po.